already prepared, but at least somehow po, let's still touch the throne of our Lord by singing this song po. And let us all welcome His presence once again. Not only to fill this place, but also to enter in our hearts, in our mind, in our lives. Thank you, Lord. This is our prayer. This is our desire, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Prepare us, Lord. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. Let's say, I'll be a living. Yes, God. Sanctuary for you. Let's sing it once again. Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. Yes, I'll be a living sanctuary for you, Lord. Oh God, Lord, Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you, Lord. For you. Yes, Lord. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. As we sing this last time, let's say, Lord, prepare us. Lord, prepare me To be a sanctuary, pure and holy, tried and true, with thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you, with thanksgiving. with thanksgiving. I'll be I'll be a living sanctuary, Lord. sanctuary. For the last time, let's say it with all our hearts. With thanksgiving. With thanksgiving. I'll be a living sanctuary for you. Amen. Hallelujah. God deserves those hands of praise. Why not make it louder and hard? Hallelujah. Thank you, Lord. Prepare us, oh God. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Are you excited?
Nasubukan nyo na po bang tignan yung katabi nyo kanina? I just wanted to make it sure po kasi sometimes it's one of the factors po bakit hindi po tayo gano'n nakakagalaw, no? Kasi medyo stiff neck po tayong konti. So, lingunin lang po natin muna yung katabi natin para at least somehow, kung medyo mabangga mo, okay lang, di ba? Amen. 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 Do you believe that you are not the same? And do you believe that your life has changed? Amen. Hallelujah. And if you say so, may I ask a loud hands of praise to our Lord Jesus Christ. Woo! Yes, Lord, receive this praise. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. Woo! Great. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life. You gave your life for Your grace is all I say louder. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you changed. I want to be with you. I want to be with you. Patuloy po natin palakpakan ng Panginoon at huwag kaya ating mga kamay para sa Kanya. I stand before you, Lord, and give you all my praise. Your love is all I need. Jesus, you're all I need. My life belongs to you. You gave your life, your life for me. and your grace is all I need. Jesus, you're all I need. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything is different, everything's so different, Lord. I know I'm not the same. My life you changed. I want to be with you one more time. And now that you're near, my Lord, I know. Sing for you always. It's where I want to stay. Hallelujah. Maaari po bang magawak-hawak po tayo ng kamay? Hallelujah. Sabi mo, hold me in your arms, never let me go. 1, 2, 3, say. Hold me in your arms, never let me go. I want to spend eternity with you. And now that you're near, everything's so different, Lord. I know, yes, Lord. I want to be with you one more time. And now that you're near, my Lord, I know. My life you change. I wanna be with you. Hold the name and sing. Now that you're near. Everything is different. Yes. Everything's so different. My Lord, I know. I'm not the same. Amen. Now you change. Now that you're near. My Lord, I know I'm not the same. My life you change. I wanna be with you. I wanna be with you. Only Lord Jesus Christ. Woo! Hallelujah! Yay! We want to be with you, Lord. Hallelujah! Woo! Thank
Jesus, it is because of you, Lord God, that we are changed. And you are changing us from glory to glory. Thank you, Lord. We cannot thank you enough. Kahit gaano po kadami ang aming awitin, Panginoon, hindi po ito maging sapat. But God, we are doing our best to give back all the glory because it is always due sa inyo, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. We are doing this because of you, our Lord, our God, our Savior, Jesus Christ. Jesus Christ. Yes. Only Him. Only Him. Yes, Lord. Hey. Thank you, Lord. Let us all remember again our covenant and God's covenant to each and one of us. Thank you, Jesus. Oh God, you made a covenant with me, signed by the blood of His peace. Now I'm forgiven, I'm called righteous, I'm made clean. There at the cross at Calvary, you gave it all to purchase me. You are the Savior and the God who set me free. Now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, yes, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus. Because of Jesus. Yes, I have been changed. You made a way for me to enter into your holy place forever. Now I am hid and I am covered. Yeah. Into your likeness to transform me, making me holy like you're holy. No longer I who live, but Christ who lives in me. Now my heart cries, this is my Redeemer. Thank you, Jesus. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Now my heart cries, now my heart cries, this is my Redeemer. With my whole life, My whole life, I all the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. You bring freedom to the captives, good news to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. I am a testimony of the goodness of the Lord. You bring freedom to the captives, good news to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. Say I am. One more time. You bring freedom to the captive, good news to the poor, healing to the broken, and joy to those who mourn. You turn ashes into beauty, the ruins you restore. I am a testimony of the goodness of
Christ. This is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. All the glory to the one. Now my heart cries, now my heart cries. This is my Redeemer. With my whole life. Now let's sing it softly. Now my heart. This is my Redeemer. With my whole life, I will give you praise. Yes, yes, Lord. All the glory To the one who's worthy. May I ask ladies to sing now, my heart cries. Sige po. This is my Redeemer. Say it to our Redeemer with all of our lives. Yes. Yes, we will, oh God. Thank you, Jesus. Man, let's sing now my heart. Now my heart cries. This is my Redeemer. With my whole life, yes, I will give you praise. All the glory to the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. All together, let's sing. Now my heart cries. This is my Redeemer. To the one who's worthy. Because of Jesus, I have been changed. Yes, because of Jesus, I have been changed. Because of Jesus, I have been changed. Thank you, Lord. We will be forever grateful because you changed us, oh God. No, Lord, may we live for your glory today, tomorrow, and forever. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Hallelujah. So, ngayon po ay hayaan po natin, tayo po ay magbukas ng ating Biblia sa John 15 verse 16. John 15:16, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo, hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga, sa gayon ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ang Diyos po ang bahalang magpala sa kanyang buhay at banal na salita. Ngayon po ay nais kong ibahagi sa atin ang salita ng Panginoon na pinamagatang Maintaining Intimacy with God through the Spiritual Disciplines. Okay? Maintaining intimacy with God. Yan. Through the spiritual discipline. Okay.
meron po akong ikukwento sa inyo, isang village na kung saan sila po ay talagang meron pong isang bukal na nanggagaling sa bundok. At itong tubig na ito ay bumababa mula sa bundok papunta sa village at yun po ang nagiging tubig na inumin nila. Nagiging malinis at nakikinabang ang buong village. Pero meron pong isa doon na araw-araw umaakyat siya doon. Araw-araw umaakyat siya doon. At meron pong mga taga-village, mga nag-usap-usap, sinabihan itong araw-araw na umaakyat. Araw-araw na umaakyat doon, sabi nila, ba't ka laging umaakyat doon? Sa bundok? Mamaya, nilalason mo na kami dyan, sabi nung mga tao doon sa village. Huwag ka nang umakyat doon. Kasi baka mamaya, sinisira mo na yung tubig, sabi doon. Sabihin, negatibo yung sa kanya ng mga tao doon. So yung taong umaakyat doon araw-araw ay tumigil ng pag-akyat. At alam niyo po ba, magmula nung tumigil yung taong ito na umaakyat doon sa bundok, nagsimulang magkasakit ang mga taong nasa village. Nagsimulang magkasakit. Bakit kaya? Napag-alaman nang sila po ay umakyat doon sa bundok, kaya pala nagsimulang magkasakit ang mga nandun sa village, ay nakita po nila yung bukal ng tubig doon na pinanggagalingan ng tubig nila doon sa village ay nagsimula na pong makontaminate. Lahat ng patay na napunta na po doon. Napunta doon. So pati yung mga dahon, yung mga bulok na basta lahat ng mga patay, mga tuyong dahon, na-contaminate yung bukal. So, lingid sa kaalaman ng mga tao, ito palang taong ito na umaakyat araw-araw doon, siya pala yung tagalinis. Nililinis niya yung bukal. Araw-araw yun. Nililinisan niya yung bukal, tinatanggalan niya ng mga dahon, inaayos niya yon para maging pure yung tubig na dadaloy para doon sa villager. Kaya sabi ng mga tao, mali pala yung akala natin. Ito palang taong ito pala yung nag-iingat doon sa tubig na nandun sa itaas. Ano po ang point na kung saan gusto nating ipakita dito? The point, the health of a pastors, the health of a leader, yung puso ng mga pastors, workers, leaders is the highest priority of his ministry. Itong pusong ito. Kaya nga po sinasabi ng Proverbs chapter 4 verse 23, guard your heart for it is the wellspring of life. Bantayan natin ang puso natin sapagkat itong pusong ito ang pinanggagalingan ng maraming issues of life. Brothers and sisters, take note. We are workers, leaders in God's vineyard. Pinili ka ng Diyos, pinili ako ng Diyos, tayong lahat ay pinili ng Panginoon para mamunga. At anong gustong bunga
ng Panginoon na makita sa atin. Kaya nga dito, your being is more important than your be doing. Yung ikaw mismo, yung puso mo. Amen po ba? Pwede po bang kapain natin yung puso natin? Yan. Hindi yung marami tayong ginagawa. Hindi yung marami kang nagawa. Kundi yung puso. Alam niyo po ba na kung saan, sabi po ng Matthew 7, verse 17. Matthew 7, verse 17 to 20, sa bunga makikita. Amen? Sa bunga. So yung bunga po natin, sabi ng Biblia sa Matthew 7, 17 to 20, yung mabuti, nagbubunga ng, hello? Yung mabuti, nagbubunga ng mabuti. Yung masama, nagbubunga ng masama. Kaya nga, mula po sa atin, bilang mga leader, bilang mga worker ng Panginoon, sa atin po magsisimula yung mabuting bagay. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, mabuti kang manggagawa. Amen. Pagka masama tayong manggagawa, lahat ng mga lalabas sa bibig mo, puro lahat discouragement yan. Lahat ng mga nasasakupan mo, discourage lahat yan. Pag masama ang lumalabas sa bibig mo, lahat ng mga nasasakupan mo, bilang ikaw ang leader, wala yan, walang gagawin yan. Hindi yan kikilos. Pag ikaw mismo, masama ka, masama lahat ng mga nasa paligid mo. Pero kapag ikaw ay mabuting tao, lahat ng nasa paligid mo ay magiging mabuti. Nakita nyo yung nandun sa tuktok ng bundok? Merong isang taong mabuti. Lahat ng mga taong nasa baba ay nagkaroon ng magandang kalusugan. Nagbebenepisyo sila dahil sa kanyang puso. Amen? Ano pong sabi po ng Luke chapter 6, verse 45? Sinasabi po ng Lux. Sumusobra na ako sa S. Ba yan? Mukhang nararatel na ako Verse 45, ang sabi po rito, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana, sa kabutihan, samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Kapag paglilingkod sa Diyos ang nag-uumapaw sa bibig ng isang taong mabuti, yan po ang lalabas sa kanyang bibig. Hello? Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Brothers and sisters, take note. Hindi ikaw, hindi ako ang pumili kay Kristo para maglingkod. Siya ang pumili sa atin. Kaya God knows your heart. May nakita ang Diyos sa puso natin. Amen? Amen! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Pero nyo, sa dinami-dami ng tao sa balat ng lupa, pero nyo, iba-ibang lugar tayo. Pero nagsasama-sama tayo dito. Bakit? Merong nakita ang Diyos sa puso natin. Nag-uumapaw yan. Kaya mga kapatid, ang isang mabuting tao, nag-uumapaw sa kanyang bibig, yung mabuting bagay. Hallelujah. Amen. Kaya nga, ano po ang sinasabi po rito? Godliness is less about what you know and more about what you are becoming. Ano pong sinasabi diyan? Godliness is less about
what you know. Hindi yung nalalaman mo, marami kang nalalaman. Pero ang pinakamaganda ay yung kung ano ka. Kaya nga kailangan po natin ng intimacy with God. Pagdating po sa spiritual discipline, we need to be disciplined. Amen po ba? Kasi bakit? You cannot give what you do not have. Hindi ka pwedeng magbigay ng wala ka. Magmi-minister ka tapos wala ka namang mabuting bagay mula sa Diyos. Amen po ba? Kailangan natin ng intimacy with God. Hindi po pwedeng tayo po ay larga ng larga sa ministry, galaw ka ng galaw sa ministry, pero less na yung ating intimacy with the Lord. Amen po ba? Ang hirap mag-minister. Kaya tandaan po natin, disiplinahin po natin yung sarili natin. Pagdating sa spiritual discipline, kailangan nating pakainin yung ating spiritual. Pagdating mo sa salita ng Diyos. Kaya I do not think, hindi ka pwedeng magbunga ng mabuti, spiritual na bagay, lumago, kapag hindi ka malalim sa Panginoon. Kaya po kailangan po natin ng intimacy with God. Paano po tayo magkakaroon ng discipline, spiritual discipline? Mga kapatid, bantayan po natin yung pagdating sa salita ng Diyos. Kanina pinag-uusapan natin yung presensya ng Panginoon. Huwag kang aalis, mag-antay ka, at mga puspos tayo sa banal na presensya ng Diyos. Yung Espiritu ng Diyos, kailangan tayo po ay babad sa Espiritu ng Diyos. At ngayon po yung ating intimacy with God, yung closeness natin. Tandaan po natin, kaya po sinasabi rito, yung connectivity natin kay Christ, hindi mo pwedeng i-detach yung sarili mo kay Christ. Amen? Paano tayo magbubunga kung nakalayo tayo sa pinaka-source of everything? Paano mo sasabihin magiging mabunga yung ministry? Paano mo sasabihin magiging mabunga yung buhay natin? Pagpalain ng Diyos yung buhay natin kung hiwalay tayo sa pinakapuno. Hello? Ayaw mong makinig ng salita ng Diyos. Ayaw mong sumunod. Ayaw mong maglingkod sa Panginoon ng tama. Meron tayong mga pinaglagyan ng Panginoon, pero hindi mo ginagampanan. Wala tayong disiplina. Nilagay ka sa ministry ng Asheret, hindi mo ginagampanan ng pagiging Asheret. Iba ang ginagawa mo. Nilagay ka ng Panginoon sa pagiging security, iba rin ang ginagawa mo. Nilagay ka ng Panginoon para ikaw ay gawin kung saan ka inilagay ng Panginoon, wala kang ginagawa. Saan ang bunga natin? Hindi tayo connected. Hello? Hindi po ito pasikatan. Amen. Hindi ito popularity. Hindi ito pagalingan. Puso. Sabi ko nga kaninang umaga, nag-aayos ng upuan si Josiah. Ewan ko kung sinong nakarinig kanina. Lagay ng upuan. Bali-bali ko yung upuan. Sabi ko sa kanya, anak, lagyan mo ng puso. Naintindihan niyo po ba? Lahat ng ginagawa natin, kahit nag-aayos ka lang ng upuan, lahat ng ginagawa mo, nagpupunas ng upuan, may puso yan. Hindi po pwede, andyan ka lang, pasikat-sikat tayo. Magpapakita ka lang, pero wala ang puso mo. Tandaan po natin, puso. Hello? Sabihin niyo sa katabi niyo, kapatid,
puso. Kapag hindi natin inayos yung ating relasyon sa Diyos, hindi tayo magiging mabunga. Mananatili kang nag-iisa sa ministry mo. Pag hindi natin inayos yung puso natin, mananatili kang nakaupo lang. Nananatili kang nagmamasid at wala kang ibang makikita kundi yung mali ng iba. At lagi mong sasabihin sa pastor, "Pastor, ayoko na, magpapaalam na ako." May isang kwento. Lagi siya nagpapaalam, "Pastor, papaalam na ako kasi yung mga kapatiran, puro mali. Wala silang ginagawang tama." Sabi nung aalis na ako. Sabi nung pastor, "Pwede bang, sa isang linggo, meron lang akong ipagagawa sa'yo?" Sabi niya, "Pwede bang, isa na lang? Para makita mo lang at maintindihan kung ano yung puso mo." Sige po, pastor. So bumalik siya nung linggo, ang sabi ng pastor, "Sige, pag nagsimula yung gawain, hawakan mo itong basong tubig na ito, na puno ng tubig. Maglakad ka at huwag mong hahayaan na may matapon kahit isa." So dumating siya, ginawa nung linggo. Naglakad siya, dala-dala yung basong tubig na napuno siya ng basong tubig. At naglakad siya sa harap. Inikot niya yung buong church. Paikot. Paikot siya. At hawak-hawak niya yan, talagang walang tumapon. Kahit isang tubig, isang butil ng tubig. Isang patak ng tubig. Matapos yung service, nag-uwian yung mga tao at sabi nung pastor, "May nakita ka bang mali sa service?" Sabi niya, "Wala po." "Bakit kaya?" Nakapokus siya sa isang lang. Iningatan niya yon na walang matapon kahit kakaunti. Alam niyo po ba, kapag iningatan natin yung relasyon natin sa Panginoon, hindi mo pinabayaan na ito ay ma-dislocate, ma-destroy, ma-distract, nakapokus ka sa Diyos, lalakas po tayo. Amen po ba? Wala kang makikitang kahit isang mali sa kapwa. Kasi nakapokus tayo kay Kristo. At magbubunga yung ating focus na yun. Hello? Minsan, ang dami natin tinitingnan, hindi tayo nakapokus kung ano yung pinagagawa ni Lord. Anong tinitingnan mo? Mali lang. Gigil na gigil ka. Kaya tuloy, nadi-destroy, nadi-distract yung puso natin. Intimacy with God. Amen? Kaya po, kailangan natin ingatan yung puso natin. Brothers and sisters, reminder. Pinili ka ng Panginoon para magbunga. Hindi tayo pinili ng Panginoon para magbunga. Amen. Hello? You cannot give what you do not have. You can only give from what you have first received. Yung tinanggap natin sa Panginoon. Kaya bawat isa po sa atin, mga kapatid, pakinggan nyo pong maigi ito. Para tayo po ay maging effective, productive na manggagawa ng Panginoon. Puso. Bigyan natin ng puso. Amen po ba? Hello? Pwede po bang, mga kapatid, lahat po tayong mga manggagawa? Maging seryoso po tayo sa ginagawa natin. Sa aking
Lahat ng ministry inikot ko. Kahit yung mga anak ko, sinabihan ko kaninang umaga, lagyan mo ng puso. Pwede po bang lagyan natin ng puso yung ginagawa natin? Hindi lang tayo basta umakyat, hindi lang tayo basta gumawa, hindi lang tayo basta nilagay ng Panginoon sa ministry, kundi tayo po ay tinawag ng Panginoon para magbunga. Yan po yung nais ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga meron tayong leadership camp eh. Itong leadership na ito, walang kwenta to. Pag hindi nyo nilagay yung puso nyo sa mga salitang naririnig nyo ngayon. Kasi pag umuwi kayo, sa bawat tahanan natin, wala lang. Pumasok dito, lumabas sa labas. Hindi ito pumasok sa puso natin. Kaya mga kapatid, huwag nating sayangin yung lumilipas na panahon. Hayaan po natin. By this time, yung unang tinanggap natin sa Panginoon, nilinis tayo, binigyan tayo ng pribileyo ng Panginoon para maglingkod. Wag nating sayangin yon. Napakasayang maglingkod sa Panginoon sa totoo lang. Wag nating isipin na kabigatan yung maglingkod. Kung kabigatan ng maglingkod sa Panginoon, hindi yan ang puso ng Diyos. Kasi ang Panginoon, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Sabi ng Panginoon, Matthew 11:28, pagdating sa 29, mag-aral kayo kasi magaan yung pamatok ko. Pag kay Kristo yung ginagawa natin, magaan yan. Hindi yan burden. Amen? So, paano tayo, how do we abide in Jesus Christ? How do we position ourselves to receive from Jesus? Lumalabas tuloy yung pagiging Kapampangan ko. Jesus. Kapampangan yun o Ilocano? Nabubulol ako From Jesus, so that we have something to give others. Mga kapatid, paano po tayo mananatili? Kailangan po natin ng spiritual discipline. Mga kapatid, tayo mismo na mga workers and leaders. Hello? Listen carefully. Spiritual discipline. Disiplinahin po natin yung sarili natin pagdating po dito. Tandaan po ninyo, all physical realm comes from spiritual realm. Nagmumula ang lahat ng bagay sa spiritual. Kaya kapag dinisiplina natin ang ating mga sarili sa spiritual things, spiritual realm, magmamanifest po yan dun sa physical. Ano pong ibig sabihin ng spiritual realm? Yung spiritual na aspeto ng buhay natin, dapat lumalago po tayo. Amen po ba? Yung paglago po natin, tandaan po ninyo yung lumalabas sa bibig natin, pawang mabubuti. Nagmamatured. Hindi yan lumalabas sa bibig natin yung mga masasamang bagay. Amen? Kundi ang lalabas sa bibig natin, yung mai-encourage yung iba. Diba? Pero mo lingkod ka ng Panginoon. Tapos, aawit tayo, naglilingkod tayo, kung anong ministry tayo. Tapos ang lalabas sa bibig mo, hindi naman pala galing sa puso. Puro pagrereklamo. Di wow. Anong bunga? It really affects others. Maapektuhan yung iba. Kaya nga po, spiritual discipline. So spiritual discipline are time-tested practices. Nahubog na po ito. Time-tested practices. Mga kapatid, yung mga practices natin araw-araw, dapat kung ano yung narinig natin mula sa salita ng Diyos, kung ano yung sinasabi ng Biblia, yun po yung pinapractice natin dapat. Kapag sinabi ng Biblia, be holy, for I am holy, magpakabanal ka sapagkat ako ay banal na Diyos.
So ano ang practice? Banal. Hello? Banal. Banal tayong mag-isip, banal tayong magsalita, banal din tayong kumilos. Pag Kristiyano ka, dapat Kristiyano ang nakikita sa galaw natin. Maging sa pananamit po natin. Amen po ba? Pag Kristiyano ka, manamit ka ng tamang damit. Hindi tayo dapat nagsusuot ng damit na magkakasalang iba. Diba? Kailangan tayong mga leader, alam natin kung ano yung ginagawa po natin. Pinapagalitan ko yung mga anak ko. Sinasabihan ko yan. Kaya wag niyo pong sabihin na hindi ko pinapagalitan niya pagka maiksi ang damit ng mga anak ko. Sinasabihan ko yan. Sabi ko, ang iksi ng damit mo. Sasabihin naman nila sa akin, Daddy, wala na akong damit eh. Sabi ko, ayusin mo yan. Pag nakita ko yun, sinasabihan ko sila. Hindi ko hahayaan na lumipas yung araw na yun na hindi ko kinukorek yun. Kaya alam ng mga anak ko yan. Pag nakikita ko yun, lalo na yung panganay ko. Sabi niya, malaya na ako, Daddy. Mula nung nag-18 years old, sige, malaya ka. Huwag mong kakalimutan ang salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng gamitin yung sarili natin sa kalayaan na ibinigay ng Diyos sa atin para yung ating sarili ay masiyahan, dapat nasisiyahan ng Diyos. Amen. Kaya po sa atin, mga kapatid, leader tayo. Be an example. Amen po ba? So spiritual discipline, yung practices natin. Habits. Ano yung habits natin? Kaya nga kanina, alam niyo po ba, itong ginagawa natin ito, alam niyo po ba na dinidevelop po yung ating mga sarili? Kung tayo sa bahay, kaya nga dapat nga, sabi ko nga sa mga pastor dapat kanya-kanyang yung luto ba? Hindi yung sama-sama kasi nagiging tamad yung iba antay na lang ng pagkain. Dapat kumikilos. Lahat. Lahat kumikilos. Itong camp nating ito, hindi natin ginawa ito para magsaya ka, maghayahay ka, kundi tinitrain po tayo. Yung mga habit natin, yung mga ginagawa natin doon sa syudad, dito pag-akyat natin, ititrain tayo. Kaya nga, kahit mainit yan, yung ating mga ayaw kainin, kakainin natin pag nandito tayo. Yung mga ayaw kumain ng gulay, dapat kumakain kayo ng gulay. Ang daming gulay dyan, Diba? Ayan, maggulay kayo dyan. Huwag puro karninas. Diba? Okay. Discipline that encourage godliness in your life. Alam nyo ba yung pagiging makadiyos, dapat nadidisiplina natin ito, yung sarili natin. Tayo mismo, makadiyos dapat yung lahat ng iniisip, makadiyos yung sinasabi natin, makadiyos yung ginagawa natin. Tandaan po natin, mga kapatid. Amen po ba? Pagka ikaw ay makadiyos, maganda po ba? Ha? Maganda. Kasi nga, banal ang Diyos Mapagmahal ang Diyos. Matuwid ang Diyos. Kaya kapag godly tayo, ibig sabihin niyan, righteous tayo, loving tayo, and ano pa yung mga katangian ng Panginoon, giver tayo. Pag ikaw ay godly, amen. Tayo po, unang-una ang dapat nakakakitaan ng ganyan. Hindi po tayo budol. Amen. Diba?
Hindi tayo nandadaya. Hindi natin hindi natin binobola yung iba. Laging totoo yung sinasabi natin. Hindi ka mambobola. Kaya mga Kristiyano, mga leader, hindi tayo nambobola. Laging tapat. Kaya nga, yan po yung sasabihin sa atin ng Panginoon eh. Di ba? Sasabihin ng Panginoon, magaling at tapat na lingkod. Di ba? Magaling. Sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Come. Kasama po tayong i-enjoy ng Panginoon. Oh. Tapat po. Kaya wag niyo sasabihin sa akin, Pastor, ang ganda ng turo mo. Ano tinuro ko? Basta, Pastor, magaling. Naiyak ako eh. Hindi po emotion. Mga kapatid, hindi yung naiyak ka lang eh. Alam niyo po ba yung practice? Kung paano natin i-develop yung sarili natin na magbunga po tayo. Ano pong bunga? Bunga ng Espiritu. Yan po yung lumalabas dapat. Amen? Madisiplina natin sarili natin unang-una sa pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa. Sinungaling ang nagsasabing mahal niya ang Diyos pero napuput siya sa kapwa. O kaya dapat mapagmahal po tayo. Amen. So yan po, spiritual discipline are time-tested practices na hubog na yan ng panahon. Kaya yung mga tumanda na sa pananampalataya, ibig sabihin niya matured na yan. Sa mga bago na mananampalataya na hindi pa nagpa-practice ng mga na-practice na ng mga matatanda, makinig kayo. Mainam kasama nyo matatanda. Alam niyo, sa totoo lang, ako ang dami kong natutunan noon kasi purong matatanda ang kasama ko. Hanggang ngayon, matatanda. Kaya mukha na akong matanda. Di ba? So, tingnan po ninyo, ano po yung mga practices na yan? These practices were the way of Jesus sa John 14:6. Ano po yung sinasabi doon? Pag sinabing, I am the way, the truth, and the life, no one comes to the Father except through me. Ito po ay experience natin na kung saan yung katotohanan mula kay Kristo, yun po yung ating ipinamumuhay. Na kung saan, pag pinractice natin yung totoo, ano yung totoo? Hindi po tayo nanloloko kapag sinasabi natin yung salita natin. Kasi kung ano yung sinabi ni Christ, yun na yun. Kaya po wag tayong mangangako sa Panginoon, Lord, I will serve you. Iiyak-iyak ka tapos pagkatapos ng ilang buwan, Jakon. Ilocano. O yung mga Tagalog. Ayoko na. Sa Kapampangan, ako bisa. Sa Bisaya. Bisaya. Ha? Dili na ako. Dili na ako. Di ba? Mga kapatid, ito yung pag sinabing practice the truth, kung ano yung totoo mula kay Christ, yun yung way natin dapat. Patungo tayo doon Amen? Pataas. Ibig sabihin yan, the practices that we gain from God, yung relationship natin sa Panginoon, paangat yan. Hindi tayo pabulusok. Pagka pabulusok, ang practice natin, kay taning. Pa-impyerno tayo. Kaya mga kapatid, dapat ang practices natin, kung sino tayo. Puso. Lagi niyong tatandaan, puso. Amen po ba? Very close tayo sa Panginoon. Very close din tayo sa isa't isa.
Alam nyo, isa po sa mga nakita ko, nag-observe ako, ino-observehan ko po ang mga leaders, mga workers, pagdating po doon sa respect. Respect bantayan po natin yung sarili natin. Kasi ito yung isa sa mga nakikita ko. Sa lahat general ito. Makita yung pastor, wala lang. Mga kapatid, dapat marunong tayong rumispeto. Bawat isa sa atin, pag nakita natin yung kapatiran, batiin natin. Paano natin babatiin ang Diyos na hindi natin nakikita kung yung mga nakikita natin kapatiran hindi mo binabati? Practice po yun. Dito pa lang ay practice na natin how we react sa Panginoon. Diba? Paano mo ipinadarama yung pag-ibig mo sa Diyos? Ganun mo rin ipadama sa kapwa. Amen po ba? Nakakalungkot minsan. Nakakalungkot minsan. Minsan naalis ka na nga lang, di ka pa magpapaalam. Bato-bato sa langit. Mga workers tayo. Dapat disiplina tayo. Pag ikaw workers ka, marunong kang magpaalam, lalo na sa mga matatanda. Hello? Marami po sa atin. Alam nyo na yun, kilala nyo sarili nyo. Hindi kayo nagpapaalam. Mag-practice tayo. I-practice po natin yun. Pag ikaw, nasa loob ka ng church, magpaalam ka sa mga kapatiran. Alis na po ako. O ikaw naman matanda. Okay, paalam sa inyo. Sige, ading. Sabi ni David, sige, ading. Mga kapatid, ito po ay mga simpleng mga bagay. Pero kailangan po nating gawin. Di po ba? Mahirap po yun. Minsan nagkikita-kita sa loob ng church, walang batian. Sabi ni J.T. Ingles, tignan po niyo yung sinabi ni J.T. Ingles. Nandyan ba? Hello, AC? ACC? Di kayo nakikinig Discipline. Bakit? Hindi. Yung sinabi ni J.T. Ingles. Hindi nyo naisulat? Sige. Sasabihin ko na lang. Sabi ni J.T. Ingles, mamaya na yan. Okay, sige, binuksan mo na rin lang, okay na yan. Sabi ni J.T. Ingles, kapag hindi ka nakikinig sa mawawala ka talaga. Okay? Kaya ACC, discipline lagyan natin ng puso. Huwag tayong magkwentuhan habang nagsasalita ang pastor. Dahil ang laki ng point ninyo pagdating dito. Kapag wala kayo, mawawala din ako. At mawawala din yung magwawala lahat yan. Maniwala kayo. Kaya ACC, napakahalaga ninyo Huwag ninyong hahayaan. Brother Jaldin. Okay. Discipline. Sabi ni J.T. Ingles, we are all formed by what we do. The habits we develop shape us into who we are. Yung habits na nadidevelop ay kung sino ka. So, he goes on to say that the church that is focused on creating holistic disciples is offering counter rhythm and habits than that of the world that form us into the people of God. Pag tayo po ay gumagawa ng mga banal, maka-Diyos na bagay, yan po yung kung sino tayo. Kaya dito po, hindi po ito pagalingan system.
Hindi ito payamanan. Hindi rin ito patalinuhan at the same time palakasan. Kundi kung ano yung puso natin na nadidevelop tayo day by day through His Word, sa salita niya. Kaya mga kapatid, mayaman o mahirap, pantay-pantay po tayo sa Panginoon. Ano man ang posisyon po natin, pantay-pantay tayo sa Panginoon sapagkat lahat tayo ay lingkod ng Diyos. Mataas lang ang posisyon ko in positioning sa church natin, pero sa paningin ng Panginoon, lahat po tayo ay lingkod ng Diyos. Amen po ba? Kaya wala akong mataas po sa atin. Pero kapag tayo po, pagdating po doon sa authority, gagampanan natin doon sa tinatawag na meron pong positioning. Kung anong position tayo nakapaloob, gampanan natin. Amen? Huwag nating sakupin yung posisyon ng senior pastor. Kala mo umasta ka, ikaw na yung senior pastor. Director ka, umasta ka, kala mo ikaw na yung senior pastor. Pastor ka, kala mo ikaw na yung senior pastor. Chairman ka, kala mo ikaw na yung pastor. Hindi eh. Chairman, kala mo ikaw na yung director. Hindi po ganun. Tayo po ay meron tinatawag na submission to one another. Dapat nandun yung respect natin sa isa't isa. Igalang natin yung bawat isa. Hindi po natin lalampasan yung authority na ibinigay ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya nga meron pong tinatawag na accountability and responsibility. So dapat naintindihan po natin, ano yung accountability ko sa inyo? Ano yung accountability nyo sa akin? Tandaan ninyo, ang pastor, siya po yung nangangalaga sa mga tupa. At siya po ang nananalangin, nagpapakain ng salita ng Panginoon. Pag binugbog nyo yung pastor, paano kayo pakakakainin yan? O kapag ang pastor naman hindi niya ginagampanan yung kanyang tungkulin, yung mga tupa, paano lalago? So lahat tayo ay merong accountability. So nai-encourage kayo sa pastor, nai-encourage din ako sa inyo. Yung mga member, nai-encourage sila sa atin, tayo man, nai-encourage tayo sa kanila. Kaya both. Kaya kung mabuti yung puso natin, mabuti rin yung lalabas sa atin at sila man ay magiging mabuti sa atin. Amen po ba? Kaya nga, tandaan po ninyo, tayo po ay tinawag ng Diyos dyan eh. Mag-disciple po tayo. Nag-o-observe po ako sa mga churches po natin. Bakit kaya hindi nagiging effective tayo ngayon? Kasi yung practices natin. Parang wala nang pagkakaiba. Kung ano yung ginagawa ng sanlibutan, ganun na rin yung ating salita. Ganun na rin yung ginagawa natin. Dapat make a difference. Hello? Hello? Sabihin niyo sa katabi niyo, make a difference. Dapat iba po tayo. Makita yung kaibahan natin. Kung ikaw ay Kristiyano, makita yung kaibahan natin. Amen? Okay, punta tayo dun sa sinasabi kanina. Everything in life is a discipling. Yan. Yung kanina. Yan. Everything in life is a discipline pala. Sorry. Influence you. Pag nagdidisiplina tayo sa sarili natin, yan po yung mag-i-influensya sa atin at mag-i-influensya din sa iba. Kaya nga dito natin makikita, nagiging mabunga po tayo. Amen po ba? So what is the goal behind spiritual discipline? Ano po yung goal? Sa likod po niyan, si Christ. Si Christ ang makita sa bawat isa po sa atin. Kasi siya po yung source eh. Tayo yung sanga. Tayo yung mga dadaluyan ng Panginoon. Kaya yung bunga na lalabas sa atin, yung nagmumula dun sa source. Kaya dapat nakikita si Jesus Christ sa atin.
Tingnan nyo nga kung nakikita si Christ. Oh, tingnan nyo kung kamukha ni Christ. Ay, nakagan. Ting! Di ba? Tingnan po ninyo yung Colossians chapter 1, verse 22. Colossians chapter 1, verse 22. Verse 21 to 22. Colossians 1, 21 to 22. Sabi niya, and you, at ikaw, na siyang, dayuhan, at talagang, kumbaga, marumi yung kaisipan, at gumagawa ng masama. Sabi diyan, verse 22, mabagal siya. Yan. He has now reconciled in His body of flesh by His death. Tayo po ay iniugnay na ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Kaya nga kapag tayo ay binautismuhan, nagpa-water baptize tayo, ilulubog ka at ikaw ay ibabangon muli. Ibig sabihin yon, yung dati mong pagkatao, dahil ikaw ay naniniwala kay Christ, meron na tayong pakikipag-ugnayan kay Christ, we have united sa relasyon natin kay Kristo, nakipag-isa na tayo kay Kristo, yung katawang ito, na kung saan sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, tayo po ay iba na. Yung relasyon natin sa Panginoon, in order to present you holy and blameless and above reproach before Him. Tandaan po natin, si Kristo na siyang ipinamumuhay natin sa buhay natin, hindi po tayo, nakikitaan ng masama. Kundi si Kristo na siyang namatay sa krus ng Kalbaryo, nalinis tayo, nabago tayo, dati tayong dayuhan, dati tayong gumagawa ng masama, dati tayong nag-iisip ng masama, puro masama. Lahat masama. Makakita ka ng babae, masama iniisip mo. Makakita ka ng lalaki, masama iniisip mo. Dati ganun tayo. Gumagawa tayo ng masama. Pero salamat. Yan po ang nais ng Panginoon sa atin, ay maging banal. Amen po ba? Sabihin nyo sa katabi nyo, magpakabanal ka kapatid. First Thessalonians chapter 4 verse 3. Dito na po ako magwawakas. Praise God, tapos ka agad, Sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, ito ang kalooban ng Diyos. Lumayo tayo sa lahat ng mga immoral na bagay. Abstain. Lumayo tayo. Lahat ng mga masasama, layuan po natin. Hindi ko sinabi yung katabi nyo, layuan nyo ha. Lahat ng masasama. Pag alam mong masama, huwag mong lalapitan. Amen? Amen. Dahil ang buhay po natin, nais ng Panginoon na tayo'y magbunga. Uulitin ko po ulit, you did not choose me, but I have chose you to bear much fruit, the fruit that lasts. Gusto ng Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo para mamunga at yung bunga natin ay mananatili. Ibig sabihin, kung sino ang Diyos, yun ang makita sa atin. Yung intimacy natin sa Diyos, maintain po natin. Amen po ba? Nakakilala na tayo, i-maintain na po natin yan. Amen? Hello? Pwede po bang yung paggalang makita sa atin, sa isa't isa? Maging magalang po tayo. Sa pananalita, sa kilos, maging yung pag-iisip natin, maging magalang po tayo. Kaya sa bawat isa po sa atin, makikita nyo po,
tayo po ay magbubunga ng maraming disipulo ng Diyos. Kasi bakit? Ang mga manggagawa ng Panginoon ay nadisiplina ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen po ba? Amen. So lahat ng ginagawa po natin, lagyan po natin ng puso. Puso! Di ba? Pwede ba sabihin nyo? Puso. Yan. Baka mamaya, lahat kayo, maghanap kayo ng puso ng saging mamaya, ulam nyo, puso Oh. So praise the Lord. Sa oras pong ito ay hayaan po natin na tayo pong lahat ay patuloy na baguhin ng Panginoon araw-araw. Disiplinahin po natin yung sarili natin. Amen? Tandaan mo, ikaw ay disipulo ni Kristo. Amen? Tayo ay lingkod ng Panginoon. Lahat tayo ay manggagawa ng Panginoon. Hayaan po natin, gawin natin ang lahat ng ito para sa kapurihan ng Panginoon.